Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2751 hanggang 2760. Sakay ng summon airship na lumulutang sa ibabaw ng Dayform Sect, sa wakas ay napigilan ni Severin ang kanyang mga pinsala matapos uminom ng ilang espiritual na tableta. Ang durog na lupa sa kanyang nawasak na panloob na mundo ay unti-unting gumaling habang ang aura ng langit at lupa ay nagsimulang gumaling. Maging ang natitirang kapangyarihan ng mga patakaran sa kawalan ay nagsisimulang ayusin ang kanyang panloob na mundo. Kasabay nito, ang dating mukhang pagod na mini Severin ay napapalibutan na ngayon ng isang siksik na kasaganaan ng enerhiya at dugo na parang isang madugong ulap. Samantala, ang mga sugat sa pisikal na katawan ni Severin mula sa kanyang nakaraang laban kay Mosen ay gumaling sa pamamagitan ng malakas na enerhiya at dugo. Ang mga sugat na may langib ay nagsisimula pang magningning na parang tanso. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Severin matapos gamitin ang kanyang banal na pandama upang matiyak na ang kanyang mga pinsala at espiritual na enerhiya ay matatag na. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at isang kislap ng liwanag ang sumilay sa loob nito. Hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng matinding kagalakan nang maramdaman niya na malapit na siyang makarating sa Level 4 Supreme Paragon. Ang pakikipaglaban sa isang taong milya-milya ang nauna sa akin sa usapin ng lakas ay halos magresulta sa aking kamatayan. Kahit naubos na ang mana ng aking panloob na mundo, malaki na ang aking narating mula sa karanasang ito. Ang kanyang bumabalik na panloob na mundo ay nagbigay daan sa kanya upang makakuha ng mas maraming bagong pananaw sa mga patakaran ng mundo. Pinigilan niya ang kanyang kagalakan at bumangon mula sa summon airship. Dahan-daang itinaas ng simoy ng hangin ang laylayan ng kanyang puting damit, at bawat selula sa kanyang katawan ay sabik na sinipsip ang nakapalibot na espiritual na enerhiya, na naglalabas ng isang nagliliwanag na banal na liwanag. Mula sa malayo, si Severin ay mukhang isang uri ng nahulog na anghel na bumaba mula sa langit, ang kanyang kagwapuhan ay mas Diyos kaysa sa mortal. Tumingin siya sa Dayform Sect sa ibaba at tiningnan ang mga nagsasagawa ng Diablo na katatapos lamang lipulin. Pinangungunahan ni Oscar ang daan-daang mga disipulo sa paglilinis ng larangan ng digmaan at pagkuha ng mga samsam. Nang malutas ang krisis sa South Sky, naisip ni Severin kung kumusta na ang North Sea at Great Flare sa ngayon. Ipinapalagay niya na nakatanggap din ng balita si Carson at ang iba pa tungkol sa pagkamatay ni Mosen. Sana, iyon ay maging isang mahalagang punto ng pagbabago na magbibigay daan sa Grundy Uno Sacred Land na magkaroon ng pagkakataon para sa isang kontra-atake. Habang pinagninilayan niya ang kanyang kamakailang nagawa sa pagpatay sa dalawang Royal Paragon, hindi maiwasan ni Severin na makaramdam ng matinding kalungkutan. Ang mga taong dating itinuturing niyang napakalakas na nilalang ay natalo ng husto, at ang kanyang pananaw sa lakas at kawalan ng kayang matalo ay nawasak. Kasabay nito, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagmamadali ang humawak sa puso ni Severin. Ayon sa hula ni Adrian, maaaring may higit pang alitan sa pagitan ng Grundy Uno Sacred Land at ng Primordial Scared Land. May posibilidad na ang Unstore ng Ancestral Sacred Land ay nasa bingit na ng pagkamit ng tunay na immortalidad. Ang kakilakilabot na nilalang na iyon, na pinaghalo sa diwa at dugo ng demonyo, ay magdudulot ng malaking banta sa buong Blue Realm kung mabubuksan. Sa kabila ng paparating na kalamidad, kinilala ni Severin ang posibilidad ng isang potensyal na pagkakataon. Ang patunay ay makikita sa landas tungo sa immortalidad na lumitaw noong gininto ang panahon. Magiging mahina ako magpakailanman kung hindi ako magiging immortal, pero malayo pa rin ako sa antas ng isang kalahating immortal. Kailangan kong magtuon sa pagpapabuti ng aking mga naabot. Nagmuni-muni si Severin. Habang nakatingala sa langit, naramdaman ni Severin na tumitindi ang nakamamatay na kapaligiran sa loob ng buong Blue Realm. Para bang anumang oras ay may darating na kapahamakan. Binawi niya ang kanyang tingin at tumayo sa ibabaw ng summon airship upang maghintay ng tahimik. Hindi nagtagal ay lumubog ang araw, at lahat ng mga practitioner ng South Sky ay nagsimulang sumakay sa barko matapos malipol ang grupo ng Wicked Tribe. Pagkatapos ay pinatakbo ni Severin ang barkong pangyaman at tinahak ang kawalan upang bumalik sa Grundy Uno Sect. Pagkabalik, agad na pumasok si Severin sa silid ng pagsasanay at nagsimulang magpatuloy sa kanyang pag-atres.
Gumugol muna siya ng ilang araw sa pagpapagaling mula sa kanyang mga pinsala at pagpapanambalik nito sa pinakamahusay na kondisyon. Nang magawa iyon, kinuha niya ang Oculus Blade. Gamit ang gininto ang liwanag at matibay na metal na katawan nito, tila naramdaman ng halos may kamalayang Oculus Blade ang intensyon ni Severin. Mabilis itong nag-vibrate at naglabas ng isang matunog na ungol. Ngumisi si Severin nang mapansin iyon at mamulong. Kinakabahan ba tayo? Kinuha niya ito at nagpas siyang i-upgrade ito bilang isang protective divine weapon. Taglay ang 4 na piraso ng banal na ginto, sapat lamang ang taglay ni Severin para i-upgrade ito upang maging isang level 5 na protective divine weapon. Ang isang level 5 na protective divine weapon ay maaaring gumamit ng higit pang mga panuntunan ng langit at lupa. Ang kapangyarihan nito ay halos kasanlakas na ng isang immortal na sandata at katumbas ng pinagsamang pag-atake ng ilang kalahating immortal na halimaw. Naniniwala si Severin na kahit ang Anstora mula sa Ancestral Sacred Land ay magdurusa ng malubhang pinsala kapag tinamaan ng level 5 na protective divine weapon. Bagamat ang Green Emperor Pagoda ay isang mabigat na artifact, ito ay pangunahing nagsilbing isang functional supporting item dahil sa limitadong kalamangan nito sa pakikipaglaban. Sa kabaligtaran, ang Oculus Blade, na no-upgrade upang maging isang level 5 na protective divine weapon, ay nagbigay kay Severin ng kumpiyansa na talunin kahit ang mga level 9 Supreme Paragon. Kinalma niya ang kanyang sarili at naglakas loob na pumasok sa kanyang spatial ring gamit ang kanyang mga banal na pandama upang kunin ang mga piraso ng banal na ginto. Ang 4 na piraso ng ore ay lumitaw sa kanyang mga kamay, at ang kanilang presensya ay agad na nagdulot ng maraming mirage habang ang nakapalibot na espasyo ay tila sumasailalim sa isang malalim na pagbabago. Ang bawat piraso ng banal na ginto ay nagpapakita ng sarili nitong natatanging ilusyon, ang Clearwater Divine Gold ay naglalarawan ng isang maliwanag na buwan sa ibabaw ng dagat, habang ang Sun and Moon Divine Gold ay naglalarawan ng isang napakalaking itim at puting isda na lumalangoy na parang ito ang mata ng mundo. Ang Sky Soil Divine Gold at ang Streaming Star Gold ay nagpakita rin ng kani-kanilang natatanging imahe. Ikinumpas ni Severin ang kanyang kamay upang paalisan ang mga ilusyon at ang mga patakaran ng apoy. Isang berdeng apoy ang lumitaw sa kanyang palad, na naglalabas ng nakapapasong init na nagpasiklab sa nakapalibot na espasyo at binawasan ito sa kawalan. Sa kabila ng hindi mabilang nakawalang tatag ng espasyo at mga pag-agos ng elemental na enerhiya na lumalabas mula sa madilim na butas na iyon, mabilis silang natalo ng matinding init. Ang berdeng apoy na iyon ay nilikha gamit ang mga patakaran ng apoy at nalampasan ang lahat ng iba pang mystical na apoy na umiiral. Ito ay isang patunay sa kapangyarihan ni Severin bilang isang Supreme Paragon. Dati, noong gusto niyang pinuhin ang Divine Weapon sa Sacred Land, kailangan niya ang mataas na temperatura ng mata ng apoy ng lupa sa silid ng pagpipino upang matuno ang banal na ginto at makagawa ng kanyang Divine Weapon. Gayunpaman, ang kanyang tagumpay sa Supreme Paragon Realm ay nagbigay daan sa kanya upang ipatawag ang isang espiritual na apoy na maihahambing sa mata ng apoy sa lupa. Matapos paganahin ang espiritual na apoy, itinuro ito ni Severin patungo sa 4 na piraso ng banal na ginto. Sa loob ng ilang sandali, 4 na ikot ng likidong metal na kulay bahaghari ang lumitaw sa harap niya, at hindi siya nag-aksaya ng oras sa paghahagis ng Oculus Blade sa likido. Sa sandaling dumampi ang sandata sa ginto, ang banal na espada ay tila nagdulot ng halos hindi nakikitang puwersa na nagtipon sa likido ng 4 na banal na ginto patungo dito. Maraming mas bagong panuntunan ng langit at lupa ang nagsimulang lumitaw sa ibabaw ng Oculus Blade na parang inukit ang mga ito dito. Habang nasaksihan niya ang matagumpay na pagsasanib, nagalak si Severin at masigasig na ginamit ang kanyang mana upang lalong pataasin ang init ng apoy. Ang isang Supreme Paragon tulad ni Severin ay hindi kailangang gumamit ng anumang espiritual na apoy ng langit at lupa upang matuno ang mga piraso ng banal na ginto. Ang espiritual na apoy na naipon ng kanyang mana ay kapantay ng apoy ng mata ng lupa. Ang mataas na temperatura ay agad na nagsunog ng isang malaking butas sa nakapalibot na espasyo, at ang Oculus Blade ay nagsimulang unti-unting matuno, magbagong anyo, at muling humubog sa ilalim ng matinding init. Tinakpan ng mana ni Severin ang Oculus Blade sa kabuuan nito,
na nag-uukit ng mga panuntunan ng langit at lupa pati na rin ang mga banal na kasulatan ng pilosopiya sa lahat ng banal na ginto. Lumipas ang isang araw, pagkatapos ay 2, pagkatapos ay 3. Pagkalipas ng 2 linggo, ang dating tahimik at payapang Pearlite Isle ay nakakita ng isang dramatikong pagbabago sa panahon habang ang hindi mabilang na malalakas na hangin ay nagdala sa ibabaw ng makakapal na madilim na ulap na parang isang daluyong. Ang mga ulap na iyon ay umaabot ng 10,000 milya sa buong paligid, na nagpapakita sa halos lahat ng South Sky. Ang biglaang pagbabago ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao, at ang matinding presyon na bumabagsak sa langit at lupa ay nagparamdam sa hindi mabilang na mga tao na nahirapan. Sa loob ng isa sa mga bulwagan ng Grundy Uno Sect, si Oscar ay nagpapagaling sa pag-iisa. Matapos maramdaman ang malalakas na pagbabago-bago na nagmumula sa langit bunga ng matinding kulog, agad niyang itinigil ang kanyang pag-iisa at biglang itinaas ang kanyang ulo. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang nakatitig sa langit ng may hindi makapaniwala. Sa kanyang pagkagulat, napasigaw siya sa isang nanginginig na boses. Bakit mayroong isang nakakatakot na kapigatian patungo sa Pearlite Isle? Kapansin-pansin ang pressure na nagmumula sa kidlat. Kahit ang isang Supreme Paragon tulad ni Oscar ay nakakabighani rito. Sa kanyang pagkakaintindi, tanging ang maalamat na kapigatian ng immortalidad ang makapagdudulot ng ganitong kababalaghan. Lumaki ang kanyang kuryosidad nang mapansin niya na ang sentro ng nakakatakot na kapighatyang iyon ay walang iba kundi ang Pearlite Isle. Nang maalala ni Severin, nagpasya siyang huwag manatiling walang ginagawa at mabilis na tumayo. Pinunit niya ang espasyo sa harap niya at lumabas ng silid. Sa Sixth Mountain, kung saan ang isang mahinang halimuyak ng gamot ay umaalingaw-ngaw mula sa mukhang rustiko na tirahan, si Celeste, ang dating talento ng Sixth Mountain na naging Peakmaster, ay matamang nakatitig sa alchemy cauldron sa harap niya. Nang mapagtanto niya ang presensya ng mga celestial phenomena sa kalangitan sa labas, biglang nanlaki ang kanyang mga mata, at bahagyang nalaglag ang kanyang panga. Ang kanyang mukha ay napuno ng gulat at pagkamangha habang siya ay bumubulong. Galing na naman yan sa Pearlite Isle. Sa tingin ko hindi ka na namin maaabutan, Severin. Pagkatapos ay tumayo siya ng may mapait na ngiti at nagiba sa anyo ng isang agos ng liwanag na patungo sa Pearlite Isle. Sa sandaling iyon, lahat ng nasa Grundy Uno Sect ay nakatitig sa mga mahiwagang ulap sa kalangitan. Marami ang nawalan ng hininga, at hindi nagtagal ay nagsimula silang magtanong kung ano ang nangyayari. Anong klaseng kapigatian ito? Ang lakas ay napakalakas. Mahal ko, naaalala ko kung paano nangyayari ang lahat ng kakaibang penomena at mga paghihirap na dala ng kulog paminsan-minsan sa Pearlite Isle dahil kay Severin. Akala ko matatapos na sila kapag naging Supreme Paragon na siya. Inggit na inggit ako sa kanya. Gaano ba kalaki ang potensyal niya? Magiging immortal na ba siya sa lalong madaling panahon? Samantala, naiwan si Raymond na gulat sa nakita habang nagpapahinga siya sa bukas na espasyo. Nakaawang ang kanyang bibig, ngunit wala siyang maipaliwanag na nararamdaman. Mula sa malayo, ang ilan sa mga disipulo na nakatalaga upang bantayan si South Sky ay naiwan ding gulat, at si Francis ang may pinakamalalim na paghanga sa kanilang lahat na naroon. Sa kabilang panig ng South Sky, biglang itinaas ni Kian Steele, ang kasalukuyang pinuno ng mga Steele, ang kanyang ulo at tumangala sa langit habang bahagyang nakanganga ang bibig. Anong klaseng kapigatian sa ulap ito? Bilang isang Level 7 Royal Paragon, agad niyang naramdaman na ang direksyon ng tribulation ay ang Grundy Uno Sect. Nang mapagtanto niya iyon, bigla siyang napatalon mula sa kanyang upuan na parang nakakita ng multo. Nanlaki ang mga mata ni Roman sa takot nang makita ang espiritual na ugat kung saan matatagpuan ang Pure Void Sect habang pinagmamasdan niya ang maitim na ulap na bumabalot sa South Sky. Mukhang patungo iyan sa Grundy Uno Sect. Nakagawa na kaya si Severin ng isa pang tagumpay. Samantala, sa Marver Sect, ang kanilang eleganteng nakadamit na pinuno ng sekta, si Cicely, ay nakatitig sa mga mystical na penomena sa kalangitan. Marahas na lumiit ang kanyang mga mata, at walang pag-aalinlangan siyang tumayo habang nagbabago siya bilang isang guhit ng liwanag na mabilis na sumugod patungo sa Grundy Uno Sect.
Taliwas sa pagkabigla at pagkamangha mula sa lahat ng mga tagalabas, sinulyapan ni Severin ang paparating na kabigatian ng may pananabik sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng kalahating buwan ng pagtunaw at pagpapanday, ang Oculus Blade ay sa wakas ay muling pinanday bilang isang level 5 na protective divine weapon. Hanggat nakaligtas siya sa paparating na kapigatian ng kulog, ang Oculus Blade ay magiging nangunguna sa lahat ng mga immortal na sandata. Labis na nasasabik si Severin sa kaisipang iyon. Huminga siya ng malalim, pinigilan ang kagalakan sa kanyang puso, at matamang tinitigan ang figure ng embryo ng espada na lumulutang sa harap niya. Ang orihinal na pulang Oculus Blade na may dalang banal na apoy at may taglay na mga patakaran ng apoy ay nagkaroon ng kulay tanso, na may 6 na gininto ang linya na parang filament na umiikot sa paligid nito na parang mga dragon. Naglabas ito ng isang napakalamig at nakakatakot na layuning mag-espada. Labis na nasiyahan si Severin sa kanyang obra maestra at mabilis na ginamit ang umuusbong na mana ng kanyang panloob na mundo upang magukit ng higit pang mga patakaran dito, kabilang ang mga patakaran ng espada, mga patakaran ng apoy, mga patakaran ng kidlat, at marami pang iba. Sinikap niya ang kanyang makakaya upang magukit ng maraming panuntunan ng langit at lupa hanggat maaari, kaya pinapalakas ang kakilakilabot na enerhiya sa muling hinulman na espada. Ang mga hindi nakikitang alon ay humiwo sa kalawakan at nagpadala ng mga shockwave sa buong South Sky sa loob ng ilang araw. Ang kidlat sa ibabaw ng Pearl Light Isle ay tumindi, nakahawig ng isang eksena mula sa isang apokaliptikong universo. Marami sa mahiyain na mga disipulo ng sekta ay nanginag sa ilalim ng presyon ng langit at lupa. Sa wakas, ang patuloy na pagsisikap ni Severin sa muling pagpapanday ng talam ay nagresulta sa isang perpektong pagsasama-sama ng lahat ng 6 na banal na ginto. Daan-daang batas ang nasa embryo ng espada, at isang bagong Oculus Blade ang nabuo. Ang divine weapon ay may kamalayan, at nagkusa itong lumipad patungo sa madilim na ulap sa sandaling makumplito ang pagpapanday. Sa sandaling iyon, ang kidlat na ilang araw nang lumilipad sa ibabaw ng Pearl Light Isle ay sa wakas ay tumama. Ang tunog ng pagkalabog ay umalangaw-ngaw sa kalangitan na parang sumasalamin sa matinding galit ng kalangitan. Isang lilang banal na kidlat na kasing kapal ng gilingang bato ang bumagsak mula sa kalangitan, dala ang isang nakakatakot na kapangyarihan na pumutol sa kalawakan sa denaraanan nito. Ang bolt ay tumama ng diretso sa embryo ng espada. Isang suntok lamang ay sapat na upang mapatalsik ang espada. Malalaking kislap ang lumipad sa lahat ng direksyon mula sa talam, na gawa sa banal na kidlat at ginto. Nang masaksihan ni Severin ang eksenang ito, kumunat ang noo niya at napasigaw sa gulat. Hindi ko inakalang ang kapigatian ay makakasangkot sa 9 Heavens Divine Lightning. Ang 9 Heavens Divine Lightning ay isang maalamat na makalangit na kapigatian na nagmula sa immortalidad. Ang lakas nito ay hindi dapat balewalain kahit na mayroon lamang itong 9 na bolt. Ang unang 5 bolt ay makalangit na kidlat na binubuo ng 5 elemento, at ito ay idinisenyo upang hiwain ang asensya ng mga nagsasanay. Upang mas maging mahirap ang mga bagay, ang bawat isa sa huling 4 na bolt ay mas malakas kaysa sa mga nauna. Hindi kailanman sumagi sa isip ni Severin na ang simpleng pagpino ng isang level 5 na protective divine weapon ay nagdulot ng maalamat na 9 Heavens Divine Lightning. Nagsimulang lumaki ang kaba ni Severin, malaking bahagi dahil sa katotohanan ang mga kulog ay nagmula sa isang maalamat na kapigatian na nauugnay sa immortalidad. Kung hindi mabubuhay ang Oculus Blade, malamang ay nagkahiwa-hiwalay na ito sa ilalim ng kulog. Nang tumama ang 9 Heavens Divine Lightning, tila kinukuha ng puwersa ng langit at lupa ang hininga ng mga practitioner sa buong South Sky. Ang mga mahihina ay lumuhad, at hindi lamang ang kanilang pisikal na katawan ang nanginig, maging ang kanilang mga kaluluwa ay nanginig bilang tugon sa nangyayari. Ang mga Royal Paragon tulad nina Celeste at Francis ay napatalon din. Lumabas si Oscar sa kanyang training room at natigilan nang makita niya ang 9 Heavens Divine Lightning. Sabi niya sa nanginginig na boses. Hindi ba't ito ang maalamat na 9 Heavens Divine Lightning? Bilang isang Supreme Paragon, kayang tumagos ang mga mata ni Oscar sa kawalan. Nang makita niya ang embryo ng espada na lumilipad, labis siyang nagulat ng bulalas niya. Isang Divine Weapon Tribulation.
Akala niya noong una ay ang kakaibang penomeno ay sanhi ng tagumpay ni Severin sa pagkamit, ngunit ito ay lumabas na isang divine weapon na nagtatangkang malampasan ang isang tribulation. Nagulat si Oscar na ang embryo ng espada ay sapat na malakas upang magdulot ng isang makalangit na tribulation na kinasasangkutan ng maalamat na Nine Heavens Divine Lightning, kaya nahinuhan niya na ang embryo ng espada ay kahit papaano ay isang level 4 protective divine weapon, o marahil ay isang level 5 protective divine weapon. Ang simpleng pag-iisip na iyon ay sapat na para mawalan siya ng masabi. Doon niya sinimulang kainggitan si Severin ng kaunti. Isa rin siyang Supreme Paragon, ngunit wala siyang kahit isang protective divine weapon, lalo na ang isang level 4 o level 5 protective divine weapon. Ang mga cultivator na may protective divine weapon ay makakalampas sa mga level bukod pa sa pagkamit ng invincibilidad sa mga nasa parehong level. Ginamit ni Severin ang Oculus Blade upang patayin si Mosen kahit na mas mahina siya sa 5 level, at naniniwala si Oscar na maaaring makalaban ni Severin ang mga kalahating immortal na iyon kung matagumpay na malalampasan ng Blade ang tribulation. Gumaan, inggit, at kapitan ang nasa isip ni Oscar. Nakaramdam siya ng tagumpay dahil siya ang taong nakatuklas ng hiyas na tulad ni Severin, at patuloy niyang igagalang si Severin kahit na maging immortal si Severin sa hinaharap. Hindi na kailangang sabihin, naiinggit din siya, dahil hindi pa niya naranasan ang ganitong kakatwang talento at kakayahan sa pag-abot sa tagumpay. Nagawa pa nga ni Severin na makamit ang ganitong kahanga-hangang reputasyon kahit na nakarating na siya sa Midland. Siyempre, walang pakialam si Severin sa iniisip ni Oscar, dahil ang kanyang atensyon sa sandaling iyon ay nasa matinding pagkulog na kanyang haharapin. Lumitaw ang kanyang pag-aalala simula ng tamaan ng Nine Heavens Divine Lightning ang embryo ng espada. Sa sandaling iyon, ang pangalawang kidlat ay handa ng tumama, at ang dagandong na tunog ay tila sumabog mismo sa kanyang tainga. Ang hangin sa loob ng 1,000 milyang radius ay napuno ng pangangilig. Isang kuryente ang dumaloy sa hangin, na nagdulot ng matinding pananakit ng balahibo sa buong katawan ni Severin. Nang tumama ang pangalawang kidlat ng banal na kidlat sa espada, isang malaking kislap ang sumunod, at ang nabuong embryo ng espada ay bumagsak sa lupa. Bumilis ang tibok ng puso ni Severin nang makita niya na, dahil tila hindi kayang tiisin ng embryo ng espada ang pangalawang kidlat pa lamang. Upang matiyak na matagumpay na malalampasan ng sandata ang kalamidad, nagpa siya si Severin na umakyat sa kalangitan. Nang sapat na ang kanyang taas, tinawag niya ang embryo ng espada at hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang kamay. Kasabay nito, tila nakatuon sa kanya ang paningin ng Nine Heavens Divine Lightning. Sa isang iglap, ang kidlat sa loob ng madilim na ulap ay tila pumutok ng mabilis, at ang kislap ng kuryente ay sumilay na parang isang galit na Diyos. Si Severin, habang hawak pa rin ang embryo ng espada, ay naramdaman na ang kapangyarihan ng tribulation ay patuloy na tumataas. Agad niyang ginamit ang mana sa kanyang panloob na mundo at itinuro ito patungo sa embryo ng espada. Sa ilalim ng basbas ng kanyang mana, ang embryo ng espada ay naglabas ng isang malakas na sinag ng espada na may hahalin tulad sa isang banal na dragon na lumilipad sa itaas ng ulo ni Severin. Sa sandaling iyon, para siyang isang Diyos ng espada na nakayanan ang pagsubok ng panahon. Di nagtagal, ang ikatlong kidlat na tinipon ng kulog na kapigatian ay sa wakas ay sumiklab. Ang atake ay may taglay na walang kapantay na kapangyarihan na humawi sa kalawakan at pumatay sa nagresultang pagbuhos ng mga elemento bago mabilis na sumugod patungo kay Severin. Nang masaksihan iyon, napasigaw si Severin. Hiwain. Ang embryo ng espada na hawak niya ay nagpakawala ng 100 milyang haba ng sinag ng espada na tumagos sa kadiliman na parang sinag ng araw sa pagbubukang liwayway. Mabilis na nawala ang kadiliman. Isang malakas na banggaan ang sumunod ng ang sinag ng espada ay tumama ng harapan sa banal na kidlat. Tila nayanig ang mundo, at napansin ni Severin na ang lupa sa ilalim niya ay lumubog ng 3 pulgada sa loob ng 100 milyang radius. Malalakas na shockwave ang dumagsa sa nakapalibot na espasyo, na naging dahilan upang ang mga banal na kadena ng kaayusan na lumitaw mula sa hindi mabilang na mga patakaran ay sumayaw ng walang tigil sa kawalan. Bago pa man makahinga si Severin, isang pang-apat na banal na kidlat ang bumaba,
at ang lakas nito ay doble kaysa sa dati. Napilitan si Severin na tipunin ang lahat ng mana sa loob ng kanyang panloob na mundo at ang kanyang katawan upang labanan ang pagsalakay. Ang magkakasunod na kidlat na iyon ay sum-ire sa kanyang malinis na damit, at ang malakas na pangangatawan ni Severin ay nabahiran ng madugong mga hiwa. Habang nakatitig siya sa huling kidlat, huminga ng malalim si Severin at hinigpitan ang kanyang hawak sa embryo ng espada. Mabilis niyang kinuha ang 2 tableta para sa pagpapanumbalik ng 9th grade na mana mula sa kanyang spatial ring, tahimik na ininom ang mga ito upang gumaling habang hinihintay ang hindi maiiwasang pagsalakay. Pagkatapos ng isang nakakakabang sandali, isang nakasisilaw na kinang ang sumilay mula sa madilim na ulap, at isang lilang pulang kidlat ng banal na kidlat ang tumama ng may hindi kapani-pani walang mapanirang puwersa. Samantala, naramdaman ni Oscar ang aura ng huling kidlat mula sa isang ligtas na distansya. Sa kabila ng pagiging isang Supreme Paragon, ang presyon ng langit at lupa ay bumabalot sa kanya. Ang likas na pakiramdam ng takot ay lumitaw mula sa kanyang puso, na nagpaparamdam sa kanya na parang nasa pintuan na siya ng kamatayan. Kasabay nito, naramdaman ni Severin ang paparating na kidlat, na naging sanhi ng matinding panginginig ng kanyang embryo ng espada habang ang mga patakaran at ang banal na kasulatan ng filosofiya ay mabilis na nagpakita dito. Kasabay ng isang malakas na ungol, nag-utos si Severin. Hiwain. Kumuha siya ng mana mula sa kanyang panloob na mundo at inilagay ito sa embryo ng espada kasama ang enerhiya at dugo mula sa energy core sa gitnang bahagi ng kanyang dibdib. Sa isang kisap mata, isang gininto ang lilang sinag ng espada na umaabot ng wala pang 10 talampakan ang humiwa sa hangin. Ang kapangyarihang dala nito ay hindi kayang tiisin ng isang level 9 Supreme Paragon, at kahit ang isang kalahating immortal ay maaaring makaisip na mas makabubuting iwasan ang atakeng iyon kaysa harapin ito ng harapan. Habang ang sinag ng espada ay naglalakbay sa kalawakan, tila napakalaki nito para sa langit at lupa, na nagresulta sa pagbaluktot at pagkawasak ng espasyo at oras. Walang natitira sa landas at trajectory ng sinag ng espada. Nang madikitan ng kidlat, napansin ni Severin, na pagod at naubusan ng mana, na huminto ang bolt. Nagsimulang kumalat ang mga bitek sa bolt, at isang malutong na tunog ang narinig habang ang celestial na kidlat ay nagkahiwa-hiwalay at tumaas sa kalangitan. Nang walang karagdagang pagtutol, ang sinag ng espada ay tumagos sa madilim na ulap at nagbukas ng isang puwang na ilang daang milya ang lapad sa kalangitan. Pagkatapos ay sumiklab ang primordial energy patungo sa Blue Realm. Ang harang na napunit ay mabilis na nagkumpuni, at ang malaking puwang ay agad na naglaho. Nang tuluyang hamupa ang makalangit na kapigatian, bumantong hininga si Severin habang tinitingnan ang embryo ng espada sa kanyang kamay. Patuloy itong nagliliwanag ng banal na liwanag, at ang mga salitang Oculus Blade ay nagpalamuti sa katawan ng espada. Ang ekspresyon ni Severin ay nagliwanag sa pagkagulat at kagalakan. Isang level 5 na protective divine weapon. Tila nakibahagi ang Oculus Blade sa kagalakan ni Severin sa pamamagitan ng pag-vibrate bilang tugon. Bigla na lamang, ang nagliliyab na sinag ng espada na humiwas sa kalangitan ay naglikha ng isang liwanag na umaabot ng ilang libong milya. Ang labis na presyon ay tumama sa marami sa mga disipulo ng Grandi Uno sect, na nag-iwan sa kanila na hingal na hingal. Ang pagkasaksi sa paglikha ng isang level 5 protective divine weapon ay nagdulot ng malaking kagalakan kay Severin. Ang Oculus Blade ay dating isang level 1 protective divine weapon lamang. Gayunpaman, nagawa na ni Severin na umasa sa kanyang kahangahangang husay sa pakikipaglaban at gamitin ang suportang ibinibigay ng protective divine weapon upang patayin ang isang level 8 Supreme Paragon, si Mosen. Bagamat ang kanyang sariling mga kasanayan ay gumanap ng malaking papel sa tagumpay na iyon, karamihan sa kredito ay pagmamay-ari ng Oculus Blade. Naramdaman ni Severin ang isang nakakatakot na kapangyarihang dumadaloy sa kanya habang ginagamit niya ang level 5 protective divine weapon. Ang kanyang espiritual na enerhiya at ang kanyang dugo ay tila nasunog, at tiwala siyang madaling makakaharap ang mga practitioner na level 5 Supreme Paragon o mas mababa. Malamang na mas madali rin ang pagsira sa mundo, at naniniwala siyang kaya pa niyang makipaglaban sa isang level 9 Supreme Paragon. Matapos huminga ng malalim,
Itinago ni Severin ang muling hinulma na Oculus Blade para sa kaligtasan. Mabilis niyang kinuha ang ilang tableta mula sa kanyang spatial ring at agad na ininom ang mga ito upang maibalik ang kanyang espiritual na enerhiya. Pagkatapos ay ginamit ni Severin ang kanyang banal na pandama sa loob niya upang suriin ang kanyang panloob na mundo. Umugang ang kapitan sa loob niya habang pinagmamasdan niya ang massacre. Bagamat nakaligtas siya sa Nine Heavens Divine Lightning upang protektahan ang Oculus Blade, naubos nito ang lahat ng mana mula sa kanyang panloob na mundo. Gayunpaman, nakahanap siya ng kaunting kapanatagan sa pag-angat ng Oculus Blade upang maging isang level 5 protective divine weapon. Unti-unting bumaba si Severin pabalik sa Pearl Light Isle, kung saan unti-unting napunan ang kanyang mana. Nang tuluyang makatayo, hinintay siya ni Oscar, na nakarating na sa isla. Natakot at nainggit si Oscar matapos makita ang pagdaan ng Oculus Blade sa Thunder Tribulation. Ang level 5 protective divine weapon ay walang duda na isa sa pinakamagandang kayamanan sa buong Blue Realm. Kadalasan, ang mga inaasam-asam na kayamanan na hawak ng mga pangunahing sacred land ay, sa pinakamarami, level 3 protective divine weapons lamang. Sa bawat pagkakataong ang isang divine weapon ay nakaligtas sa isang tribulation, ang kapangyarihan nito at ang bisa ng pakikipaglaban na ibinibigay sa potensyal na gumagamit ay doable. Naalala ni Oscar ang labanan sa Eastern Sea nang gamitin ni Adrian ang level 3 protective divine weapon. Nagawa ni Adrian na harapin sina Xavier at Darius nang walang masyadong problema, at nagawa pa niyang saktan si Darius kahit na nalalamangan siya ng isa sa dalawa. Dahil si Severin na ngayon ay gumagamit ng level 5 protective divine weapon, posible na si Severin ay may kakayahang kontrahin kahit ang isang kalahating immortal na tulad ni Darius. Tiningnan ni Oscar si Severin at ginunita kung paano ang binata ay isa lamang pangunahing disipulo hindi pa katagalan. Ang kahangahangang paglaki ni Severin ay umabot sa punto kung saan kailangan na ngayong hanggan siya ni Oscar. Kasabay nito, binati siya ni Oscar at sinabing, "Binabati kita sa paggawa ng isang divine weapon. Mas makabubuti para kay Severin kung mas kaunti ang makakaalam tungkol sa level 5 protective divine weapon." Tumanggaw si Severin nang nakangiti. "Maswerte lang ako na nabigyan ako ng 2 piraso ng banal na ginto noong Great Flare at North Sea. Kung wala sila, hindi ko sana makakabuo ng ganito." Natigilan si Oscar sa pagbubunyag ni Severin at nalitaw na ang mga pangunahing puwersang iyon ay handang ibigay ang kanilang banal na ginto. Labis siyang natuwa para kay Severin, dahil napagtanto niya na ang paglalakbay ni Severin ay magiging mas maayos sa presensya ng level 5 protective divine weapon. Matapos magpalitan ng mga kaaya-ayang salita, nagpaalam si Oscar upang makabalik si Severin sa kanyang tirahan sa Pearl Light Isle. Kinausap ni Severin si Diane at ang kanyang mga asawa ng ilang sandali bago agad na tumungo sa kanyang training room. Nakakross ang mga paa ni Severin sa lupa at agad na tinunaw ang 9th grade pills na ininom niya kanina. Dahil sa lakas ng mana sa loob, ang kanyang nasirang panloob na mundo ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang banal na kadena ng batas at kaayusan ay sumiklab mula sa loob ng kawalan, inayos ang koneksyon ng langit at lupa at inayos ang dating sirang lupain. Ang natuklasan, na ginawa sa pamamagitan ng kanyang banal na pandama, ay pumuno kay Severin ng kagalakan. Inaasahan niya na ang proseso ng paggaling ay maaaring tumagal ng hindi bababa sa kalahating buwan, ngunit nagsimula na ito, na labis niyang ikinagulat. Pinag-isipan ni Severin na ang kanyang panloob na mundo ay maaaring nakabuo ng isang likas na kakayahan sa pagpapagaling sa sarili pagkatapos na maraming beses na mapunit. Sa loob ng wala pang 3 araw pagkatapos ng oras na ginugol sa silid ng pagsasanay, ang kanyang dating magulo na panloob na mundo ay hindi lamang bumalik sa orihinal nitong estado kundi lumawak din sa isang mas malaki at mas malawak na teritoryo kaysa dati. Matapos matagumpay na malampasan ang 80,000 milyang marka, ang mga reserbang mana ni Severin ay tumaas ng husto. Gayunpaman, hindi niya maalis ang kahit kaunting pagkadismaya dahil ang pag-angat ng kanyang mana ay hindi pa rin sapat upang itulak siya patungo sa isang tagumpay sa kanyang kasalukuyang nakamit. Hindi tulad ng mga Royal Paragon, ang pagpilit nito ay hindi posible at magagawa lamang kapag sapat na ang kanyang mana. Ang mga Supreme Paragon ang siyang pinakamataas na kapangyarihan sa loob ng Blue Realm.
Mayroon silang malalim na pag-unawa sa mga panuntunan ng langit at lupa at nagawa nilang paikliin ang kanilang sariling banal na kasulatan ng pilosopiya upang bumuo ng isang landas na natatangi sa kanilang sarili. Ang pagpilit ng isang tagumpay ay maaaring humantong sa masamang epekto. Dahil alam niya ang katotohanan iyon, inayos ni Severin ang kanyang panloob na mundo at agad na lumabas sa pag-iisa upang makatulong sa mga isyu ng mga kaayusan sa pagtatanggol ni South Sky. Kasabay nito, sinamantala rin niya ang pagkakataong gantimpalaan ang mga pangunahing sekta para sa kanilang mga kontribusyon noong pagsalakay ni Mosen. Mahigit kalahating buwan na ang lumipas mula noon. Mahigit isang buwan na lang ang natitira bago matapos ang tungkulin ni Severin na bantayan si South Sky, tila walang makabuluhang pagbabago sa mga harapan ng Primordial Sacred Land at Grundy Uno Sacred Land. Ang mga practitioner mula sa Wicked Tribe ay pinananatiling nakabantay sa kabila ng Harsen Pass sa Great Flare habang ang mga barbaro ng North Sea ay nag-iingat sa Darkness Sacred Land. Sa kabila ng tila kalmado, alam ni Severin na may namumuong bagay, lalo na matapos marinig mula kay Amethyst na ang maraming disipulo na dumaan sa Midland ay nakaranas ng mga pagtambang at labanan na sinimulan ng Primordial Sacred Land. Matapos matanggap ang balitang iyon, alam ni Severin na ang kalamidad ay darating sa kanila kapag ang Midland ay sumiklab sa kabuluhan. Nalungkot siya, at naramdaman niya na ang oras ay napakahalaga. Sa kabila ng pagkakaroon ng upgrade na Level 5 Protective Divine Weapon na magbibigay daan sa kanya na pumatay ng isang Level 9 Supreme Paragon, naramdaman niya na ang kanyang Level 3 Supreme Paragon attainment ay hindi sapat ang lakas upang harapin ang mga hamon. Dahil sa isang pakiramdam ng pagkaapurahan, inilaan ni Severin ang natitirang buwan sa pagbabantay kay South Sky at paglulubog sa kanyang sarili sa liblib na pagsasanay. Kalaunan, nakamit niya ang malaking tagumpay sa pag-unawa sa pangalawang panuntunan sa loob ng kanyang panloob na mundo. Habang napapansin ng kanyang banal na pandama ang siglang dumadaloy sa maliit na cosmos na iyon, nasaksihan ni Severin ang isang luntiang banal na pamamahala na lumilitaw mula sa kawalan. Habang kumakaway ito sa langit at lupa sa kanyang panloob na mundo, ang paglago ng lahat ng nilalang ay naalagaan ng banayad na mga patak ng ulan. Huminga ng malalim si Severin at napasigaw sa tuwa. Kumpleto na ang mga batas ng paglikha. Sa pagpapakita ng pangalawang uri ng pamamahala, naramdaman ni Severin na parang hawak niya ang kapangyarihan ng isang Diyos sa loob ng kanyang panloob na mundo. Kahit isang kumpas lamang ng kamay ay kayang lumikha ng buhay. Sa loob ng silid ng pagsasanay sa Pearlite Isle, naglabas si Severin ng isang nagliliwanag na liwanag matapos magtagumpay ang batas ng paglikha. Nagsimulang kumalat ang aura ng mga patakaran, na agad na nagpasigla sa mga halaman at hayop sa labas ng silid. Tila ang Pearlite Isle ay naging isang banal na lupain, na may mga huni ng ibon, namumulaklak na mga bulaklak, umuunlad na fungi, at mababangong halamang gamot na nagbibigay ng kanilang bango sa hangin. Ang biglaang pagbabago ay nagpagising kay Dayan at sa mga batang babae mula sa kanilang pagsasanay. Napansin ni Gilda ang malaking pagbabago at napasigaw. Bakit parang mas nagiging masigla ang enerhiya sa paligid natin? Itinuro ni Dayan ang kanyang banal na pandama patungo sa lokasyon kung nasaan si Severin. Matapos suriin ang isla, napagpasyahan niya na ang pagbabago ay nagmula sa mga panuntunan ng langit at lupa. Matapos mapagmasdan ang lahat ng nangyari, nagtanong si Dayan. May nagawa na naman bang bagong tagumpay si Severin? Kakatwa, mayroong malinaw na kakulangan ng karaniwang pagdagsa ng espiritual na enerhiya na karaniwang kasama ng mga tagumpay ni Severin. Ang pagbabago ay hindi nagdulot ng matinding pressure mula sa langit at lupa. Sa halip, ang nangyari ay tila nagkaroon ng mas malaking kaugnayan ang langit at lupa sa kanila. Ang mga batang babae, na hindi sigurado kung ano ang talagang naiiba, ay bumalik sa pag-iisa pagkatapos ipahayag ang kanilang pagkagulat. Samantala, sa silid ng pagsasanay, si Severin ay ngumiti ng mapayapa habang nakaupo nang nakakross ang mga paa. Maihahalin tulad ang kanyang kalagayan sa isang matandang cultivator na nagmumuni-muni. Dalawang daloy ng puting hamog ang sumayaw sa harap niya na parang mga dragon, hinihila ang mga elemento papunta sa katawan ni Severin. Ang kanyang pangangatawan ay kapantay ng isang protective divine weapon, at ang simpleng paghinga ay nagbigay daan sa kanya na baguhin ang mga pabago-bagong elementong iyon sa mana.
Nakaramdam siya ng labis na tuwa nang suriin niya ang kanyang umuusbong na panloob na mundo gamit ang kanyang banal na mga pandama. Ang matagumpay na pagpapakita ng batas ng paglikha ay dumating bilang isang sorpresa, at pinigilan niya ang kanyang kagalakan at muling sinuri ang kanyang panloob na mundo. Itinaas ng Mini Severin ang isang kamay, at isang kaisipan ang nagdulot ng isang luntiang paglaki ng mga halaman. Ginamit ni Severin ang batas ng paglikha at malumanay na sinabi, magkaroon ng buhay. Sa isang iglap, lumitaw ang mga nilalang tulad ng mga ibon, hayop, isda, at insekto mula sa kawalan. Nagpatuloy si Severin. Hayaang ang buhay ay magtaglay ng karunungan. Lumitaw ang mga espiritual na unggoy, at tila ipinakita nila ang kakayahang umunawa ng mga simpleng pamamaraan sa paghinga bilang karagdagan sa pagpapakita ng kakayahang kognitibo na sumipsip ng espiritual na asensya ng langit at lupa. Maraming iba pang nilalang ang nagkaroon ng panimulang katalinuhan, at hinubog niya ang buong ekosistema sa loob ng kanyang panloob na mundo gamit ang kanyang mga iniisip. Ang kakayahang magdulot ng buhay ay isang labis na kagalakan, at nagawa lamang niyang pigilin ang pananabik na kanyang naramdaman matapos gamitin ang batas ng paglikha upang lumikha ng mga buhay na nilalang mula sa wala. Isang ligaw na pag-iisip ang pumasok sa kanyang isip. Ang panloob na mundong ginagamit ko ay nagbibigay ng parehong panloob at panlabas na pagsasanay. Ang aking lower energy core ay na-activate upang maging aking panloob na langit at lupa, habang ang aking middle energy core ay kumokontrol sa enerhiya at dugo ng aking sky high point. Gayunpaman, ang aking upper energy core ay bakante pa rin. Ang landas ng martial arts ay ang pagkakaisa ng espiritu, enerhiya, at espiritu. Ang mas mababang energy core ay ang lugar kung saan nalilikha ang asensya, na siya namang lumilikha ng mana. Ang gitnang energy core ay ang puso ng enerhiya na siyang lokasyon kung saan nalilikha ang enerhiya at dugo. Ang itaas na core ng enerhiya ay isang espiritual na palasyo na naglalaman ng kaluluwa ng isang tao. Dahil matagumpay na na-activate ang dalawang pangunahing core ng enerhiya at nakamit ang batas ng paglikha, nais ni Severin na gamitin ang itaas na core ng enerhiya upang paikliin ang primal na espiritu tungo sa Solar Spirit. Ang Solar Spirit ay binibigyang kahulugan bilang isang kaluluwa na maaaring lumabas sa katawan at tumawid sa kawalan ng walang takot sa liwanag mula sa araw o buwan. Gumagamit ito ng mga banal na pamamaraan na hiwalay sa pisikal na anyo ng isang tao. Ang katawan ay gumaganap bilang isang sisidlan, habang ang Solar Spirit ay nagsisilbing patnubayan. Naramdaman na ni Severin na ang susi sa immortalidad ay ang pagperpekto ng kanyang enerhiya, asensya, at kaluluwa. Habang lalo niyang nauunawaan ang batas ng paglikha, napansin ni Severin ang ilang mga depekto sa mga panuntunan ng langit at lupa na kanyang nabuo noong kanyang tagumpay sa Royal Paragon. Ang langit at lupa ng kanyang panloob na mundo ay nagtataglay lamang ng isang energy core, na nanggang-anib na gumuho at masira ang pundasyon kung maubos ang kanyang mana. Pinag-isipan ni Severin ang posibilidad na matiyak na ang bawat selula sa kanyang katawan ay maaaring umunlad sa isang kosmikong mundo upang mag-imbak ng mana, sa gayon ay nagbibigay daan sa walang kapantay na katatagan kahit laban sa mga mabibigat na kalaban tulad ni Mosen. Ang posibilidad ng ganitong manipulasyon ay lalong nagpasiklab sa kanyang determinasyon. Kaya't nagpasya siyang pakalmayan ang sarili at pag-isipang mabuti ang kanyang landas. Di nagtagal, isang banal na kadena ng kaayusan na hinabi mula sa maraming mga patakaran ang lumitaw sa paligid ni Severin. Ang malakas na enerhiya ay agad na sum-iris sa nakapalibot na espasyo. Nakaupo sa gitna ng kawalan, si Severin ay kahawig ng mga nakaraang nagsasanay ng meditasyon, hindi nababahala sa maunas na hangin at mga kaguluhan sa espasyo. Lumipas ang mga araw, at sa ika-10 araw lamang ay kumikinang ang itaas na core ng enerhiya ni Severin, na nabuo ng kanyang sinaunang espiritu, na may gininto ang liwanag at naging isang gininto ang karagatan. Ang 30 pulgadang Mini Severin ay lumaki na parang isang gininto ang armadong general na lumalabas sa sinaunang kaguluhan. Dahil sa batas ng paglikha, nasaksihan ni Severin ang mabilis na paglaki ng Mini Severin. Nang umabot na sa 6 na pulgada ang taas ng Mini Severin, naramdaman ni Severin na parang kayang lumabas ng kanyang sinaunang espiritu ang katawan nito. Sa 9 na pulgada, naramdaman ni Severin na kayang tiisin ng sinaunang espiritu ang madilim na hangin at maging ang paggala sa gabi.
Nang umabot sa 6 na talampakan ang taas, hindi na natatakot ang primal spirit sa araw at malayang nakakagalaw sa araw. Sa wakas, nang umabot na ito sa 9 na talampakan, nakakita si Severin ng isang banal na liwanag na nagmumula sa itaas na core ng enerhiya. Ang kanyang primal spirit ay napapalibutan ng iba't ibang batas, kabilang ang sa paggamit ng espada at ang batas ng paglikha. Tila nakaukit na ito mismo sa kanyang primal spirit, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng pangangibabaw at kapangyarihan. Kasunod ng isang malakas na dagandong, lumabas ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan at naging isang solar spirit. Ang nakapapasong kapangyarihang celestial ay kahawig ng pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan at kayang magpadala ng panginginig sa gulugad ng sinumang normal na tao. Sa wakas ay nakalaya na mula sa mga pisikal na limitasyon, itinaas ni Severin ang kanyang kalahating manifested solar spirit figure at walang kahirap-hirap na gumawa ng tableta para dito gamit ang isang pagkumpas ng kanyang kamay. Hahaha, kaya kung lumikha ng mga bagay-bagay mula sa hangin. Dahil nasa ilalim ng kapangyarihan ng isang solar spirit si Severin, hindi na kailangan ng kanyang pisikal na anyo upang magamit ang mga panuntunan ng langit at lupa at mapahusay ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Sa ganoong paraan, kahit na masira ang kanyang pisikal na anyo, patuloy pa rin niyang mapapabuti ang kanyang kakayahan. Matapos matagumpay na mapalawak ang solar spirit at ma-activate ang milyon-milyong selula sa kanyang katawan, malapit na siyang maging isang level 4 Supreme Paragon. Ito ang tunay na landas tungo sa mas mataas na antas. Sa labis na tuwa, binawi ni Severin ang kanyang sinaunang espiritu at muling inilubog ang sarili sa pag-iisa.